Kasi a-attend ako nun, pero pagkatapos nito, yung ating hindi mga differences natin, mga disagreements natin will not be healed, then we miss the point. Every time we go to mass, may it make us more forgiving, more loving, more humble, more like Christ. Sinisimulan ko ulit yung everyday mass because these past few months paputol-putol ako, hindi ako ngayon I am talagang challenging myself again kasi sinasama ko na rin yung pagwo-walking, pag-uwi. And napupuna ko yung katulad ng dalawang alagad na papuntang MO. Yung fire, yung fire na yung fire na nagbibigay ng consciousness, naku dun, parang hindi maganda yung iniisip ko. Naku dun, parang ang liit na bagay nirereklamo ko. Pero bakit ba? Yung fire that gives me awareness, fire that make me ask kung may ginagawa ko. Gusto kaya ito ni Lord? Happy kaya si Lord pag sinabi ko ito? Happy kaya si Lord pag ginawa ko ito? Napupuna kayo, madalas ko na naman siyang tanong, madalas na naman yung gano'ng pakikiba and I'm so excited, so blessed na may grace ulit to go and encounter Jesus. In ending, I do not know kung na-share ko po ito sa inyo. Yung isang napakinggan kong sa reels. Sabi niya na, bakit mahalaga ang muling pagkabuhay ni Jesus? Why is the resurrection so important? Because the resurrection authenticates everything. Yung miracle, yung healing, at yung teaching. Tapos sabi niya, may nagtanong sa akin yan eh. Paano niya in-authenticate? Sabi niya, simple lang. Ikaw ba, kunwari naliligaw ka, hindi mo alam kung pupunta ka sa kanan, or pupunta ka at kaliwa, o pupunta ka sa kanan. Hindi mo alam. Kanino ka magtatanong? Dun sa patay, o dun sa buhay? Siyempre sa buhay, si Jesus lang ang buhay eh. Lahat naman si Buddha, lahat yan patay. Si Jesus buhay. So, isa lang pagtatanungan mo. So, ibig sabihin, lahat ng sinabi ni Jesus, lahat ng ginawa ni Jesus, lahat ng pangako ni Jesus, naging totoo because He rose from the dead. And may resurrection, yung liwanag ng muling pagkabuhay, nawa ay patuloy din sa ating magbigay ng liwanag sa ating araw-araw na buhay. Naalala ko lang, kung maalala niyo nung si Lazaro ay binuhay ni Jesus, sabi niya, tanggalin niyo yung bato. Tanggalin niyo yung bato. Pero dito sa kanyang muling pagkabuhay, ang bato ay pusang gumalaw. Pusa. Kasi pinapakita dito ni Jesus, lahat, kung meron man siyang pinagagawa sa atin, hindi yung para sa ikakahirap natin, kundi para magkaroon tayo ng puso na sumusunod. Kahit napakasimple lang ng kanyang pinagawa. Hindi kasi sa pinakamalaki at pinakamaliit, kundi magkaroon nawa tayo ng puso na nag-o-obey, nag-glorify, at nag-worship. Manalangin po tayo. Sa ngalan ng Espiritu Santo. Ang sarap, Lord, isipin na buhay ka para sa amin. Pinapakita mo sa amin na talaga, Lord, may inihahanda ka dyan sa iyong kaharian para sa amin. Ipinapakita mo sa amin, Lord, na wala kang sinabi at pinangako na hindi mo kayang tuparin. Nawa, Lord, yung liwanag
ng muli mong pagkabuhay. Patuloy na maging liwanag sa amin, para sa aming mga desisyon, para sa aming mga plano, para sa aming araw-araw na ginagawa. Nawa itong liwanag na ito, hindi lang magbigay sa amin ng gabay, kundi magbigay rin sa amin ng courage, ng tapang, upang patuloy sumunod sa buhay ang iyong mga salita at ibahagi ka sa aming kapwa. Magkaroon kami nawa lagi ng puso na nag-aapoy sa pag-ibig, nag-aapoy sa pagsunod, nag-aapoy sa pagtutulong. Give us, Lord, a heart that is always on fire, so that we can inspire other people that indeed our God is good, our God is good. Amen. Glory to the Father, the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Mary, help of Christian, pray. There is the Father, and the Holy Spirit. And the Comforter. God's not dead, He is alive. Salamat po. Brother Grover. Bro Rafi, meron pa po kayong oras? Hello bro, bless sino yata ang moderator. Oo nga pa. Yan. Amen. Thank you. Thank you, Brother Rafi. Maraming salamat. Parang God bless. Salamat nalibang po. ko sa tati sa iyo. Magagandang talaga namang blessed na blessed kami Salamat sa po. iyo. Sige po mga kapatid, sino pong gusto magtanong kay Brother Rafi at sinong gusto magkatotoo sa mga nangyayari sa ating buhay? May panahon po ba si Brother Rafi? Brother Rafi, meron ka pong oras pang Meron. konti. Sige Meron, pa, ako sige. muna kuya. Ako nagmamadali. Sige, Sister Fel, my idol. Opo, dahil kinakailangan nasagang na kong oras sa panghapon. Brother Rafi, ako hindi magtatanong. Gusto ko lang lagi mag-sharing para naman marinig mo. Kung paano gumagalaw ang Panginoon. Base sa iyong talk, ito po yung narinig ng aking kapatiran, pero nais ko nga po una muna po sa iyo. Siyempre sa Panginoon din. Sa yung sinabi mo po kanina na yung sa mga panalangin, na may tugon, kahit hindi. Ako po talaga ganun na nangyayari sa akin, bro. Dahil kung ang pagbabasihan ko ng paglilingkod ay ang mga panalangin tinugon ng Diyos, di wala po ako dito. Klaro yon. Dahil may mga panalangin pa rin ako sa aking palagay, talagang kailangan ko, pero wala pa rin katugunan. Ano po, bro? At ako pinagpapasalamat sa Panginoon sa pagkababad ko po dito kung paano ang Diyos, ang Panginoon, siya ang may kapangyarihang magbago sa pamamaraan ng aking pag-iisip. Ang Panginoon lamang, na kung dati nakatutok ako sa paghingi ng paghingi, ngayon ang aking tinututukan ay yung mga bagay at mga pangyayari, hindi ko naman hinihingi, puro kusang ibinibigay ng Panginoon sa aking mga palad. Diba ang ganda nun, bro? Amen. Oo, yung hindi, ako ang narito sa Panginoon, narito ako naglilingkod kahit ako may limitadong physical na lakas bilang pagtanaw ko ng utang na loob sa Panginoon. Alam kong kahit anong gawin ko, hindi ko kayang bayaran ang pagpapakasakit na ginawa niya para sa akin. Di ba, bro? At ito pa ang isa. Natuklasan ko na ang buhay community, lalo po buhay community, dahil ito'y personal kong karanasan, hindi ko nabasa kahit saan. Personal kong karanasan. Lalo po ngayon na nandito ng araw at gabi. Ang community ay isang battlefield kung paano babait at bubuti ang tao, bro. Dahil dito isagana sa turo, pag isinabuhay ang mga turo ay talaga namang babait at bubuti. Sabi mo nga, Brother Ropi, choice natin kung gusto natin bumait.
Pero pag hindi tayo ginalingan natin ang ating isip sa gabay at patnubay ng Panginoon, sa buhay community, yung kaunting bait ay mawawala pa. Kapag ang tinutukan ay ang kakulangan ng mga kasama at ang sariling kakulangan. Yan po bro, ang aking natuklasan. Ano po? Ang community ay isang vitamins para sa akin na nagbibigay ng gaang, galak, saya upang mabuhay. Para oxygen. Ano bro? At sa isang Amen. parte ay maintenance din. Sa mga pagkakataong tila nasasagat ako kung paano umibig, kung paano magtiyaga, kung paano harapin ang buhay na ito kapag dumarating mga fear and worries at mga disappointment, ang community ang magpapaalaala sa akin, hoy, pilisisima. O di ba bro? Ang ganda no? At may isa pa akong iniregalong Panginoon sa akin. Malimit akong, bro, para sa akin, malimit na yung twice a month kamong umpisal, ano, dahil malapit sa bahay namin. Meron dong Italiano na ganda, dami. At ang ganda pa doon ng kumpisalan, may cubicle, bro. Meron siyang pinto, kaya minsan malakas ang busis ko. So, ang ganda, no? At sa kumpisalan, tinuruan ako ng Panginoon na bukod sa grasya na hinihingi ko, tinuturuan ako ng Panginoon na bago ako mangumpisal, itinatanong ko muna kung kasalanan ba. Dahil hindi ko alam kung gano'n na kalalim ang aking discernment, tinatanong ko sa pamamagitan ng pari na consecrated kung yung bang aking plano at ang aking desisyon ay nakaangkla. Ako po may itinatanong na dahil nga hindi ko alam kung ito ba'y ano, 3 paring Pilipino sa kumpisalan at kahapon ay 4 na pari at iisa lagi ang kanilang tugon sa aking isinasangguni. So minamahal po mga kapatid, purihin ang Diyos. Sa Diyos lamang talaga siya ang kakapit. Dahil talaga naman, pag tayo ang kumapit, paano pag pinanghinaan na at madulas ang kamay, maraming sabon, ibig sabihin, iba't ibang mga mamantika bro, grasa, ng iba't ibang pasari sa buhay talaga makakabitaw. Maraming salamat po my dear friends in Christ at grazie po Brother Rafi. Maraming pong salamat. God bless po. Thank you, Sister Pel. Totoo yan. Talagang pagka maraming mga pagsubok na dumating sa ating buhay, ay talagang diyan natin malalaman kung gaano tayo katatag. Pero kung ating puso naman ay talagang tapat at kahit anong sakit na dumating sa ating buhay, ay talaga kung ang kapit natin ay walang madulas, walang sabon, walang grasa, walang kahit anong madulas, hindi tayo makakabitaw sa ating Panginoong Jesucristo. Sige po mga kapatid, sino pa po ang gustong magtanong kay Brother Rafi habang nariyan pa siya? At alam naman natin si Brother Rafi palaging busy at maraming tutukan siya. Kaya samantalahin natin mga kapatid. Brother Melvin, baka mayroon kang itatanong kay Brother Rafi. Nariyan ka, nakunti si Brother Melvin, marami ring kaalaman sa tungkol sa mga buhay-buhay at ang pagpapahirap at pagninilay-nilay natin. Brother Melvin. May amo. Hindi pwede may amo si Brother Melvin. Sino po mga kapatid? Sino pa po? Meron palang may na nga sa trabaho na. Ay, sige, kung wala na magtatanong kay Brother Rafi, ay si Brother Rafi, alam na natin maraming palaging busy, ay magpasalamat na tayo kay Brother Rafi. Mga kapatid. Salamat po. Happy Easter. God bless you all po. Maraming salamat po, Brother po, Brother Rafi. Rafi. God bless. Talaga Happy naman, Easter bless na bless po. kami. Thank you po. Thank you po, Lord. Salamat po. Paalam na po ako. God bless po. Bye-bye po, Thank you bye-bye. po. Ingat po kayo, napakainit God daw. bless Bye-bye. po. Sige po mga kapatid. Ay, ako nga pala may